Lost in Japan, Episode 1. Ano nga bang trabaho ko dito sa Japan? Yok mga kaitlog, it's me Pritsilog and welcome to the first episode of Lost in Japan. Ang dami nagre-request sa akin na ituloy ko yung mga vlogs ko dito. Ang tagal ko din kasing nanahimik, pero wala pa namang 15 years. Ay, seryoso pala tong segment. So, ayun na nga. Medyo matagal-tagal din kasi akong hindi gumawa ng mga ganitong videos. Bukod kasi sa busy ako at nasa adjustment period pa, may iniiwasan kasi akong mga tao at mga tanong na hindi ko pa handang harapin at hindi ko pa kayang sagutin. Pero I learned to listen from someone na you can't please everyone. You're not everyone's cup of tea and that's okay. Focus on those who appreciate you rather than those who are not. Matagal kong iniwasan yung mga tanong gaya ng anong trabaho mo sa Japan. Pero ngayon, handa na ako. It's been a year since I decided to give up my career as an HR generalist in the Philippines and started my new journey as a housekeeper in Japan. Yes, you heard it right. I'm currently working as a housekeeper and what's wrong with that? Nung una sobrang saya ko at proud ako to share that I will be going to start to walk in a new path. Not until some people who are really close to my heart judge me in my decision. Bakit ka mag-housekeeper sa Japan ni HR generalist ka na dito sa Pinas? Bakit housekeeping job minamam ka na sa trabaho mo dito sa Pinas? During that time, I stopped for a moment and I questioned myself really hard. Should I doubt if my decision was right? Kasi mismong yung mga taong sana susuporta sila pa yung unang humusga. That's why I kept on walking in my new journey as silently as possible. I avoided answering questions that I'm not comfortably answering kasi takot na ako sa posibleng sasabihin ng iba. But now, realizing how hard life is, how I work and fight so hard to keep going, how I sacrificed a lot, yung career na pinaghirapan kong i-build sa Pinas, yung mga mahahalagang tao na nawala sa mundo ko para lang sa pagtupad ko ng pangarap na to, yung malayo ako sa pamilya, kaibigan at mga taong mahal ko. I even risked my health physically, emotionally, and mentally. So bakit? Bakit ko kailangan isipin ang sasabihin ng iba? Oo, ibang-iba to sa ginagawa ko noon. From interviewing applicants to cleaning other people's houses, you don't have any idea how hard the adjustments I have gone through. Kung alam nyo lang yung mga sleepless nights, yung mga tulala moments, yung mga pag-iyak na tanging ako lang ang nakakarinig, yung sigaw ng katawan dala ng pagod, yung sigaw ng isip dala ng lungkot. Madaming OFW ang may magagandang trabaho sa Pinas bago mag-abroad. Bihira ang nadadala ang propesyon. Kadalasan skilled work talaga ang in-demand abroad at walang masama doon. Magsisimula ka talaga sa umpisa. Walang nasa taas na hindi nagsimula sa baba at walang naging magaling na hindi dumaan sa training. Be kind, spread love and encouragement. Ja, mata.